hindi ko naman sinasabing perfect si Marcos o si Duterte. What I'm only saying is, 'di ba dapat pagka nagrereklamo tayo, we have this opportunity for us to change something, to fix something. Pero siya, hindi siya nagbibigay ng solusyon. Ngak-ngak lang siya ng ngak-ngak. And hopefully may makarinig sa kanya. Pero I don't think I don't think that people will listen to him that much kasi he's burning bridges, both the loyalistas and the DDS. Eh, kung gano'n ang tingin niya, eh, ba't pa siya naging kongresista? Both of them are actually the highest position officers pala, public officers in the land. Kung talaga ayaw niya, May ako naman ang punto ko diyan, if it's true, ako kasi yung impeachment, and this is my own humble opinion, I think that the impeachment is not political. Ibig sabihin, hindi ito lang away ng Duterte at saka Marcoses. Ang tingin ko diyan, it's more on how our government works with our government official. Meron pa bang katotohanan ng check and balance? Gumagana pa bang AMLAC, ang COA? Yung NBI ba talaga nagtatrabaho? Kasi kahit na si PBBM, kunwari ma-impeach, kung hindi naman magkakaroon ng bisa yung mga government agencies na magpakita ng mga dokumento na meron talaga mga transaksyon, anomalya, suspicious transaction, how can the people know that our government, that our elected official is actually doing their job? And I think na yes, people have different biases. Kundi Duterte ka, siyempre, nasisiil yung karapatan ng, ng mga Duterte. Kung ikaw naman, Marcoses, you're just asking for fairness at saka justice. Sa akin kasi, I see it on the lens of how our justice system works, how our government works, and also yung check and balance natin or accountability uh, framework ng ating bansa gumagana. Doon ko siya nakikita. Even if like probably may issue ko kay Duterte or may issue ko kay Marcos, hindi yun eh. The fact of the matter is that we are practicing impeachment on our system of government. It means our government is working. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-cancel out, eh, na porket maingay yung dalawang kampo, yun na yun, dun umiikot yung impeachment. Ako sa akin hindi doon, eh. Ako naniniwala ako na kung wala naman talagang issue, wala naman talagang problema at wala namang bilyon-bilyon, milyon-milyon transaksyon na suspicious na flag ng AMLAC o talagang walang korapsyon na involved, ako naniniwala ako na malalagpasan 'to ni VP Sara kung yun ay totoo. Kung yun ay hindi totoo. Pero kung totoo yun, face the music. Wala kang choice, you're a public official. And I think na mali na maisipin na porket may impeachment lang kay VP Sara, hindi na marangal. It doesn't make any sense. O sabi nga ni Teofilos sa Garino, 2459. Ang tanong, anong marangal? Ang marangal ay hindi at walang impeachment. Kung may nakasala, bakit hindi ilabad sa proper court? Correct. Alam niyo, sir, sa totoo lang, lagi ko to sinasabi, kahit na pro or against Duterte ka, at the end of the day, you just want to have a fair and just trial. Yun lang naman eh. Miski mapa Duterte ka o hindi, gusto mo makita ano na ba yung husga ng mga senator judges, 'di ba? At doon tayo mag-decide. Sinabi na 'yan ni former Senate President Coco Pimentel. Huwag natin hayaan na katulad ng mga politiko katulad nito ni Egay Erice na gusto nilang pahintuin or huwag natin ma-practice yung mandato ng Senado at Kongreso to do impeachment. Kasi hindi ito nakakatulong sa pagbalanse ng accountability at check and balance sa gobyerno. That's what the framework of 1987 Constitution is. Ipinaliwanag ng Constitution, impeachment was made para magkaroon ng check and balance sa gobyerno. Period. ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na